Minsan ba sa buhay nyo, tinanong nyo na rin ang sarili nyo kung kailan ba matatapos ang pagiging talunan pagdating sa pag-ibig? Yung tipong kailan lang, akala mo ay matataguan ka na ng sakit, pero siya rin palang magbibigay sa'yo ng panibagong sugat. Sa episode natin ngayon, sasamahan natin si Cassandra sa isa sa pinakamabigat na yugto ng kanyang pagbabalik. Akala niya, ang paghihiganti ang tanging lunas sa kanyang galit, pero nagkamali siya. Dahil sa gitna ng pakikipagtuos niya kay Michelle at Garrett, unti-unti niyang na-realize na ang tanging kailangan niya ay ang pagmamahal ni Delton. Pero paano kung sa sandaling handa ka na, sa sandaling balak mo nang isuko lahat para sa kanya, ay doon mo naman matutuklasan na may iba na siyang kayakap? Masakit hindi ba? Yung tipong hindi mo alam kung saan mo ilulugar ang selos dahil wala ka namang karapatan. Nakita ni Cassandra ang hindi niya dapat makita sa penthouse ni Delton, isang eksenang dudurog sa natitira niyang pag-asa. Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng pilit na bumabangon pero tila paulit-ulit na ibinabagsak ng tadhana. Pagkatapos akong bisitahin ng mga magulang ko kagabi ay hindi na bumalik si Delton. Hindi ko alam kung nasan siya. Nahihiya naman ako na tawagan siya para tanungin kung babalik pa ba siya. Hindi ako nakalabas ng hospital kahapon. Sana lang ay makalabas na ako ngayon dahil okay naman ang paghinga ko. Naalala ko na naman si Celine. Kumusta na kaya siya? I hope she's fine now. Bumangon na ako dahil wala naman akong gagawin. Hinila ko ng dextrose stand ko. Gusto ko lang silipin si Celine at malaman kung okay na ba talaga siya. Sana lang ay si Mommy Dahlia ang nagbantay sa kanya. Lumabas na muna ako ng kwarto ko saka ako dahan-dahan na nagtungo sa kwarto ng bata. Sumilip lang ako sa maliit na bintana nito. Mukhang si Mommy Dahlia lang ang nagbantay dahil wala naman akong ibang makitang tao sa loob. Bubuksan ko sana ang pintuan na may biglang magsalita. Papasok ka? Anong gagawin mo dyan? Tinignan ko si Michelle. Masungit na naman ito nakatingin sa akin. Ni minsan, hindi niya ibinaba ang pride niya. Hindi ko pa siya naririnig na magpasalamat sa akin dahil iniligtas kong anak niya. Kung sa bagay, ano pa bang aasahan ko sa kanya? I just want to know if she's fine now. Tanging sagot ko. Hindi ko na tinuloy ang plano kong pumasok sa loob. Ayaw ko ng gulo. Akma na sana kung aalis nang muli siyang magsalita. Ano ba talagang dahilan ng pagbabalik mo dito, Cassandra? Hindi ka ba masaya sa buhay mo sa New York? Mas maayos ang buhay mo doon. Pero pinili mo pa na bumalik dito? For what? Para sirain mo na naman ang buhay ko? May diin niyang wika. Siya pa ang may ganang magalit sa akin? Seryoso ko siyang tinignan. Ano bang tingin niya sa akin? Katulad pa rin ng dati? Mananahimik na lang. Wala ka nang pakialam kung anong dahilan kung bakit ako bumalik dito. Ano bang gusto mong marinig? Gusto mo bang sabihin ko na bumalik ako dito para agawin sa iyong pamilya mo? Sagot ko. Lalo naman siyang nainis sa akin dahil kitang-kita kong pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. So, that's it. You want to win him back? Hindi ka pa rin nakaka-move on. Sa tingin mo ba, babalikan ka pa ni Garrett? Hindi niya gagawin yon. Huwag ka nang umasa at hindi dahil lalo kang gumanda, nagkaroon ng magandang karir ay babalikan ka na niya. Hindi yan sapat dahil mas mahal niyang anak namin. Ginitian ko lang siya saka ko siya nilapitan. Huwag kang pakasigurado. Alam kong hindi na magandang relasyon yun ni Garrett. Pangiinis ko sa kanya, saka ko bumalik sa kwarto ko. Isasarado ko na sana ang pintuan nang bigla itong itinulak ni Michelle. Kunot noo ko siyang tinignan. Away at gulo ba talagang hanap niya? Sa halip na magpasalamat dahil iniligtas ko pa rin ang anak niya. Pero init ng ulong pinapairal? Kung sa tingin mo, aatrasan kita, nagkakamali ka. Huwag ka rin magpabida-bida. Niligtas mo ba ang anak ko para gamitin yan para mapalapit si Garrett sa'yo? Huwag kang umasa. Masyado kang bida-bida eh. Hirap na hirap mag-move on? Naubusan ka na ba ng lalaki sa mundo? Hindi ba at may something naman sa inyo ni Delton? Bakit hindi mo ibaling sa kanyang atensyon niya? Sikreto lang bang relasyon ninyo? Dahil alam mong mali? Sino nga ba namang babaeng sa katinuan ng utak? Divorce na nga pero pumatol pa sa uncle ng dating asawa. Ginisihan ko lang siya. Sa tingin niya ba may inis niya ako sa bagay na yan? Paano ka naman wala sa katinuan ng utak dahil inagaw mo ang asawa ng kapatid mo? Sino kaya sa ating dalawang naubusan ng lalaki? Pinili mong ibukang mga binti mo kaysa itikom yon. Sino kaya sa ating dalawang mas nakakahiya, Michelle? Nagngit-ngit ang mga ngipin niya sa inis. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko. Pagbabanta niya. Tinaasan ko siya ng kilay.
Matatawag mo ba na mabuting inang sarili mo pagkatapos mong iwan ang anak mo at iligtas lang ang sarili mo? Masyado kang makasarili. You don't deserve to be a mother. Akma niya sana kung sasampalin na mapigilan kong kamay niya. Sige, subukan mo. Hindi punching bag ang mukha ko para sampalin mo lang. May diin kong saad sa kanya. Inis niyang inalis ang kamay niya sa mga kamay ko. Hindi ka pa rin masaya sa buhay mo? Kung hindi ko deserve na maging isang ina, paano ka pa kaya? Kinuha ng Diyos ang anak mo dahil wala kang kwentang ina. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Kaya isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya. Cassandra, rinig ko sa boses ni Delton na kapapasok pa lang pero nanatiling na kay Michelle ang paningin ko. Wala kang karapatan na sabihin yan, Michelle. Baka nakakalimutan mong ikaw ang pumatay sa anak ko. Nanggagalaiti kong sabit sa kanya. Gumisi naman siya. Kahit nasisihin mo pa ako ng paulit-ulit, hindi mo na maibabalik pang buhay ng anak mo. At hindi mo na mababawi si Garrett sa akin. Sisiguraduhin ko pa rin na hindi papantay ang pangalan mo sa pangalan ko. Pagbabanta niya, ginitian ko siya kahit na gustong-gusto ko nang sirain ang pagmumukha niya. Gawin mo at tignan na lang natin sa huli kung sinong ngingiti sa atin at kung sinong iiyak. Huwag kang magpakampante dahil baka isang araw magising ka na lang na hawak ko na ulit ang dati kong asawa. Pagbabanta ko, matataliw ang tingin niya sa akin. Lumabas ka na, Michelle. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita na nagpapahinga siya? Imbis na magpasalamat ka sa ginawa ni Cassandra, pumunta ka pa dito para lang guluhin siya. Pag-aawat ni Delton sa kanya hinila palabas ng pintuan si Michelle. Naupo naman ako sa kama. Sisiguraduhin kung mahuli ko rin kayong dalawa. Makakakuha rin ako ng ebidensya na may relasyon nga kayo. Maghintay lang kayo. Sigaw pa ni Michelle pero sinarado na ni Delton ang pintuan. Kahit na gusto kong manahimik, magkaroon ng payapang buhay. Pilit pa rin niya akong tinutulak na dapat ko siyang singilin sa ginawa niya sa akin. Ayos ka lang, tanong ni Delton na ngayon lang bumalik. Nahihiya ako sa kanya dahil sa inabutan niya. I'm fine, tipid kong sagot. Napabuntong hininga naman siya sa kanya ibinabang dala-dala niyang bag. May dala akong pagkain, kumain ka na. Aniya, tinignan ko siya, blanko lang ang mukha niya. Alam kong naririnig niya mga sinabi ni Michelle pero tila ba wala siyang pakialam doon. Hindi man lang siya nagtanong. Hindi ko alam kung may pakialam pa ba siya sa akin o hinahayaan niya na lang ako sa mga ginagawa ko. Nakalabas ako ng ospital habang si Celine ay naiwan pa dahil hindi pa rin daw ito pwedeng ilabas. Si Brent nang kasama kong umuwi ng penthouse dahil nang pumunta si Brent sa ospital para bisitahin ako, nagpaalam naman na si Dalton para umalis. Hindi na siya nag-message o tumawag sa akin. Alam niya ngayon ang discharge ko pero hindi niya na ako sinamahan na makalabas. Ito naman ang gusto ko. Ang layuan niya na muna ako pero ewan ko ba. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Naninibago ko sa ginagawa niya. Sa ikinikilos niya at kung paano niya ako kausapin na tingnan. Namimiss ko yung pangungulit niya. Hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko. Pati ako ay naguguluhan. Gusto kong layuan niya na muna ako pansamantala habang hindi ko pa natatapos sa mga plano ko. Pero ngayon namang hindi na siya nagpapakita sa akin. Nang pakialam ako naman itong hinahanap ang presensya niya. Cassandra, you're listening? Napabalik ako sa wisyo ng pumitik si Brent sa harap ko. Tinignan ko siya saka ako humugot ng malalim na buntong hininga. Gusto ko na muna magpahinga, Brent. Pwede bang iwan mo muna ako? Pakiusap ko sa kanya kahit na nakapagpahinga na ako sa ospital. I want to be alone for a while dahil masyadong magulong isip ko. Okay ka lang ba talaga? Hindi ka pa kumakain. Ipagluluto na muna kita. No, wag na. Umalis ka na. Saad ko na ikinatahimik niya. Napatango-tango naman siya kalaunan. I understand. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Tinanguan ko na lang siya. Umalis din naman siya kaagad. Nahiga na ako sa sofa habang tulalang nakatingin sa kisame. Gusto ko maramdaman din ni Michelle at ni Garrett ang sakit na naramdaman ko noon. Pero hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Ngayon nandito na ako para bang sapat na sa akin na makita kong hindi magandang relasyon nilang dalawa. Nangyakapin ko si Celine para bang hindi ko kaya masaktan ng bata ng dahil sa akin. Napapahilamos na lang ako sa mukha ko. Ganun na lang ba yun? Hahayaan ko na lang sila. Bakit bigla akong napagod? Bakit ako biglang nawalan ng gana na ipagpatuloy pang plano ko? Kinuha kong una ng sofa ko saka ko isinubsob doon ng mukha ko at inis na sumigaw. Even me, I don't understand myself. Dahil ba ito kay Delton? Dahil ba sa pakikitungo niya sa akin ngayon? Ramdam ko malamig ang pakikitungo niya sa akin. Nasa tabi ko siya pero para bang hindi ko ramdam ang presensya niya. Kung ipagpapatuloy ko pang paghihiganti na ito, posibleng ang tao minamahal ko mawawala naman sa akin. Sino rin ang matatalo sa huli? Hindi ba't ako rin?
Hindi ko inaasahan na sa pagbabalik ko, nandyan pa pala si Delton para sa akin. Kung sakali mang paghintayin ko na naman siya ngayon, sigurado ba na may babalikan pa ako? Bumangon na ako saka ako pumasok ng kwarto ko para maligo. Ramdam ko na naman ang pag-iisa ko. Pakiramdam ko hindi paghihiganti ang hinahanap ng puso ko, kung hindi pagmamahal ng mga taong nasa paligid ko. Tipid akong ngumiti dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko na may babalik ang dating buhay ko. Ang tahimik kong buhay. May mga kanya-kanya na kaming buhay ngayon at dapat mag-focus na lang ako sa buhay ko at kung paano ko ulit mahanap ang kasiyahan ng puso ko. Kung ikukulong ko pa rin ang sarili ko sa nakaraan, paano ako makaka-move on? Pumasok na ako sa office ko. Nananahimik din naman kaagad ang nangyari sa runway dahil ganoon naman sa social media. Sa una lang may ingay pero kapag hinayaan mo, lilipas lang ang araw at makakalimutan din nila yon. Tiningnan ko ang mga design ko. Hanggang ngayon wala pa rin akong nagagawang signature piece ko na ilalabas dapat sa mga susunod na buwan. Maraming nag-aabang ng signature piece na ginagawa ko. Dahil 2 beses lang ako sa isang taong maglabas ng limited edition na design ko kaya kailangan ko itong pag-isipan ng mabuti nang sa ganun ay sulit naman ang binayad sa akin. Ibinuhos kong oras at atensyon ko sa pagda-design hanggang sa hindi ko na malayan na 2:00 na pala ng hapon. Nakaramdam na ako ng gutom kaya sinantibi ko na muna ang mga ginagawa ko saka ko lumabas ng office ko para kumain sa cafeteria. Pagdating ko doon, umorder na ako kaagad ng pagkain ko. Naghahanap ako ng maupuan ko kung saan hindi ako masyadong makikita nang makita ko si Garrett. Papasok din siya ng cafeteria. Iniwas ko na lang ang paningin ko saka ako naupo sa pinakadulo. Sumubo na ako't kumain. Napangat ako ng tingin na makita ko si Garrett. What? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya saka siya naupo sa harap ko. Makikiupo lang ako. Marami namang bakanting upuan dyan. Lalo na't 2 lang naman tayo nandito sa loob ng cafeteria. Masungit kong saad sa kanya. Gusto ko lang naman na pasalamatan ka dahil sa ginawa mo kay Celine. Hindi na kita nabisita sa kwarto mo sa hospital dahil na kay Celine ang attention ko. I'm sorry. Binalik ko sa pagkain ng paningin ko. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sagot ko saka ako muling kumain. Thank you nga pala. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa ginawa mong pagligtas sa anak ko pero salamat. Kung may nasabi man si Michelle sa'yo at hindi mo lang nagawang mapasalamat, ako na lang ang humihingi ng pasensya para sa kanya. Tinignan ko si Garrett. Do you still love her? Seryoso kong tanong, nagsalubong ang mga mata naming dalawa. Siya pa rin ang nanay ng anak namin, Cassandra. Kung ganun, bakit ka bumalik sa akin noon at gustong ayusin ang relasyon nating dalawa? Diretso kong tanong habang nakatingin sa mga mata niya. Napalunok siya pero hindi niya inilis ang paningin sa akin. Dahil na-realize ko na mali ako, na-realize ko mahal pala kita. Nanghinayang lang siguro ko dahil hindi ko malang nasabi kay Michelle noon na mahal ko siya. Dahil napilitan na akong pakasalan ka. Sa mga taon na ikaw ang kasama ko, minahal pala talaga kita. Aniya, natawa naman ako sa sinabi niya. Mahal mo ba talaga? O minahal mo lang dahil magulo ng buhay mo? Tanong ko, hindi siya nakasagot. Hindi ko alam kung kumusta na bang relasyon nila ni Chairman ngayon. Wala pa akong balita kung binalik naman ni Chairman ang mana ni Garrett. Na-realize ko na maayos na pala't maganda ang buhay ko na ikaw ang kasama ko. Tahimik ang buhay ko noon, payapat hindi maingay. Kahit kailan, hindi ako nakarinig ng maraming tanong sa'yo kung nasan ba ako. Hindi ka nagalit, hindi mo ako sinagawan at hindi mo ako sinaktan. Kung paano mo ko tinirato, kabaliktaran naman yun kung paano ko tinirato ng kapatid mo. Minahal kita, Cassandra, at yun ang pinagsisisihan ko sa lahat. Pinagsisisihan ko na pinakawalan ko pa ang babaeng katulad mo. Seryoso, sincero niyang wika. Napangisi ako hindi dahil kinikilig ako sa sinasabi niya, kung hindi dahil nakuha ko ng gusto kong mangyari, ang pagsisihan niyang iniwan at niloko niya ako. Ang kapal naman ng mga mukha ninyong dito pa sa kumpanya maglandian. Napatingin kami kay Michelle na hindi namin namalayan na nandito na pala. Mabilis na hinila ni Michelle ang buhok ko. Ang landi mo, Cassandra! Ang landi-landi mo! Pagwawala ni Michelle. Hinawakan kong buhok ko na hila-hila niya. Michelle, ano ba? Pakawalan mo nga si Cassandra! Pag-awat ni Garrett sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo, Garrett. Pagkatapos kong ibigay sa yung gusto mo, ito lang isusukli mo sa akin. Pinagsisisihan mo na pinili mo ko. Ngumisi ako, sige lang. Sumigaw ka lang dahil sarili mo naman ang pinapahiya mo. Napatingin si Garrett sa paligid. May tao pa rin naman sa cafeteria pero ang mga staff ng kusina. Sige, sumigaw ka. Ipangalandakan mo sa kanila kung sino nagkamali. Walang mawawala sa akin pero sa'yo meron. Pangalan mong masisira. Tila napupuno na rin saad ni Garrett. Binitawan na ni Michelle ang buhok ko. Nakatingin sa amin ng mga staff ng kusina. Nagbubulungan sila habang nakatingin sa amin. Anong tinitingin-tingin ninyo? Kapag nalaman ko na may pinagkakalat kayong chismis tungkol sa akin, sisiguraduhin ko na mawawalan kayo ng trabaho. Alis! Pagtataboy ni Michelle.
Napapaili na lang ako dahil kung kumilos at magsalita siya, para bang siya nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Gulo-gulo ng buhok ko dahil sa pagkakahila ni Michelle. Ilugar mong galit mo, Michelle. Blangkong wika ni Garrett sa kanya ko hinila. Garrett! Bumalik ka dito! Talagang mapipiliin mo masirang pamilya natin! Sigaw ni Michelle pero hindi na siya pinansin ni Garrett. Hinila niya na ako palabas ng cafeteria. Malangko ako nakatingin kay Garrett habang hawak-hawak pa rin ang kamay ko. Alam ko mahal pa rin niya si Michelle pero nagsasawa lang siyang pakinggan ang galit nito. Habang naglalakad kami ni Garrett ay napatingin ako kay Dalton na makakasalubong namin. Diretso lang itong nakatingin. Taas mo siyang naglalakad at seryoso mukha niya. Alam kong nakikilala niya ako kahit sa gilid lang ng mga mata niya ako nakikita. Sinundan ko siya ng tingin pero hindi mo na siya tumingin sa akin. Nilampasan niya kaming dalawa ni Garrett. Sinundan ko siya ng tingin kahit na nakalampas na siya sa amin. Hila-hila pa rin ako ni Garrett. Napakunot ako ng noo. Alam ko nakita niya. Alam ko nakilala niya ako pero hindi man siya tumingin sa akin. Huminto na sa paglalakad si Garrett pero yung tingin ko nakasunod pa rin kay Dalton. Hindi niya ba talaga ako nakita? I'm sorry again, Cassandra. Paulit-ulit ko namang kinakausap si Michelle. Gusto ko rin sanang humingi ng sorry sa'yo pero masyadong mataas ang pride ni Michelle. Wala akong magawa kaya ako na lang ang humihingi ng pasensya sa'yo. Hindi ka nakakain ng maayos. Sasamahan na lang kitang kumain sa restaurant na malapit dito. May treat. Hindi na. Pagtanggi ko kagad saka ko tinignan si Garrett. Hindi na kailangan. Nabusog naman ako. Wika ko saka ko siya tinalikuran at bumalik na sa office ko. Sinarado ko ng pintuan saka ko tululang naupo sa working station ko. Hindi niya ba talaga ako nakita? O iniwasan niya lang kami dahil kasama ko si Garrett? Ibang-iba na yung tingin niya. Hindi na siya katulad ng dati. Samantalang dati kapag napupunta siya dito at nakikita niya ako, nilalapitan niya ako kaagad. Kinakausap pero iba yung nangyari ngayon. Bakit masyado akong apektado ng presensya niya? Bakit masyado akong apektado kung hindi niya ako pinansin? Bakit masakit? Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Unti-unti na siyang nagbabago. Hindi ko naman siya matanong dahil alam kong ginagawa niya lang naman ang gusto ko. Mapait akong ngumiti. Masakit pala, ganito palang pakiramdam kapag wala na siyang pakialam sa akin. Sinubukan ko ito ng attention ko sa pagdedesign ko pero hindi ko pa rin maiwasang hindi maalala ang itsura niya kanina. Blanco at seryoso mukha niya. Hindi man lang siya tumingin sa akin kahit na alam ko na nakilala niya ako. Umasa ako. Naghintay ako na papasok siya ng office ko pero hindi siya dumating hanggang sa mag-uwian na lang. Napabuntong hininga na lang ako. Namimiss ko na siya. Namimiss ko kung paano niya ako kausapin, kung paano niya ako itrato. I miss him. Lumabas na ako ng office ko. Nawawalan ako ng gana. Wala pa akong isang buwan dito pero para bang gusto ko na lang bumalik kay Dalton. Bigla ko nawalan ng gana sa hindi ko malamang dahilan. Para ako naglalakad sa hangin habang naglalakad sa lobby. Hindi man lang siya bumisita sa office ko. Sana man lang kausapin niya ako. Sana sabihin niya sa akin sa ginawa niya lang ito dahil yun ang gusto ko. Natatawa na lang ako sa sarili ko hanggang sa makasakay ako sa sakyan ko. Para na ako mababaliw. I admit it. I love him. Mahal ko pala talaga siya. At kung sakali mang balong araw ay makakahanap siya ng iba, pagsisisihan kong binaliwala ko siya. Pagdating ko ng penthouse ay dumiretso ako sa kusina para kumuha ng alak sa fridge. Nilagyan ko ng alak ang baso ko saka ko bumalik sa sala. Tumayo sa malaking glass wall kung saan kitang-kita kong city view. Nakatulala ako nakamasid sa mga building na isa-isang nag-o-open ng mga ilaw. Sana bumisita siya. Sana puntahan niya ako ngayon. I want to see him. I want to hug him. Gusto kong magsumbong sa kanya. Tipid akong ngumiti sa sarili ko saka nagpakwala ng malalim na buntong hininga. Kinabukasan, maaga akong bumangon para magluto ng mga pagkain na dadaling ko kay Dalton. I want to say sorry. Gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya. Ayaw ko na maging huli ang lahat para sabing dalawa. Papayag naman siguro siya kung pipiliin namin na maging tahimik ang buhay namin. Malayo sa kanilang lahat, malayo sa mga taong nakakakilala sa amin para iwas sa gulot panghuhusga. Nang matapos ako magluto, binalot ko ng mga yon, saka lumabas ng penthouse. Nakangiti ako nag-drive hanggang sa makarating sa penthouse niya. I'm excited to see him. Excited na ako na sabihin sa kanyang lahat ng gusto ko. I want to admit my feelings for him. Siyang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko nang makarating ako sa penthouse niya. Sana lang hindi na siya nagpalit ng passcode para makapasok lang ako. Pinindot ko nang naalala kong passcode niya. Napangiti ako ng malaki nang bumukas ang pintuan. Hindi pa rin siya nagpapalit ng passcode. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Nilibot kong paningin ko sa sala niya pero hindi ko siya nakita. Ganitong oras ay alam ko nagising na siya. Hinanap ko siya sa kusina pero walang tao. Tulog pa rin kaya siya? Ibinaba kong bag na dala ko saka ko dahan-dahan na nagtungo sa kwarto niya.
Binuksan kong pintuan saka ako pumasok. Ang kanyang malaking ngiti sa labi dahan-dahan na nabura dahil sa nakikita ko parang pinipig ang puso ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. Bakit? Nung nakaraang linggo lang, sinabi niya na gusto niya ako pero bakit iba ng kasama niya ngayon? Tinignan kong babae na sa tabi niya. Napait akong umiting makilala ko siya. Inayos pala nilang relasyon nilang dalawa. Hindi ko alam na nandito rin pala si Diana. Parehong tulog pa rin silang dalawa. Nakadapa si Delton pero kitang-kita ko pa rin ang kalahating mukha niya. Masakit man pero wala akong karapatang magreklamo. Wala akong karapatang magselos. Hindi ko na sinaradong pintuan dahil magising ko pa silang dalawa. Nagmamadali kong kinuhang mga dala ko saka ako lumabas ng penthouse niya. Pagpasok ko ng elevator ay tuluyan na rin bumagsak ang mga luha kong kanina ko pa pinipigilan. Niyuko kong ulo ko habang tahimik na umiiyak. Ganito na lang ba talaga palagi? Palagi na lang bang ako masasaktan? Ako na lang bang palagi ang talunan? Bakit ba ganito na lang ang nangyayari sa akin? Hindi ko ba deserve ang maging masaya? Ang gusto ko lang naman ay mahalin ako at magmahal din ako. I just want a quiet and peaceful life with the man I love. Pero mukhang magiging imposible yun. Palagi na lang palpak mamili ng taong mamahalin ng puso ko. Palagi na lang nasasaktan ang puso ko. Nang makarating ako sa sakyan ko, ay doon ko ibinusan lahat ng luhang kanina pa gustong lumabas. Nakamit kong pangarap ko, pero hanggang ngayon sugatan at luhan pa rin ang puso ko. Masyado ng masakit. Siguro nga hindi tamang desisyon na bumalik pa ako dito. Ano nga bang mapapala ng galit ko? Sarili ko naman ang nasasaktan ko sa huli. Sunod-sunod ko hinampas ang dibdib ko na para bang maalis na sakit na nararamdaman ko. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga luha ko. Masyadong masakit. Ano na lang bang dapat kong gawin? Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi pero patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ko na para bang pati ang puso ko ay umiiyak. Dito na muna nagtatapos ang ating part 33. Napakasakit hindi ba? Akala natin ay sapat ng ganda, career at tagumpay para maging masaya. Pero sa huli, ang puso pa rin talagang nagdidikta ng totoong kapayapaan. Ano nga ba ang aral na maiuwi natin ngayong araw? Minsan, sa sobrang pagtutok natin sa galit sa kagustuhang makabawi sa mga taong nanakit sa atin, nakakalimutan nating alagaan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At kapag handa na tayong magpatawad at magmahal muli, minsan ay huli na ang lahat. Ang pagkakataon ay parang buhangin sa kamay. Kapag hindi mo to pinahalagahan habang hawak mo pa, dahan-dahan itong tatakas hanggang sa wala na itong itira sa'yo. Ngayong nakita ni Cassandra sa Delton na may ibang kasama, tuluyan na nga bang magsasara ang pinto ng kanyang puso o ito ng hudyat para mas lalo niyang ituloy ang kanyang paghihiganti. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat pahina ng buhay ni Cassandra. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang ating kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, maraming salamat po.